Sa pong magandang araw po sa inyong lahat muli mga kaibigan. Sabi ko nga po kanina, bukas na po tayo ah, babasa ng salita ng Diyos. Pero meron pa naman po tayong oras, kaya gawin na po natin yung bagay na ito na pwede na po natin gawin ngayon. Para tuloy-tuloy po ang pagbabasa natin ng salita ng ating Panginoon. At salamat sa ating Diyos dahil ang kanya pong gabay at patnubay ay sama sa atin pa rin, at ang Diyos po ay sama sa atin kapag tayo po ay may ginagawa na mga bagay patungkol sa ating Panginoon o mga bagay na makalangit. Kaya mga kaibigan, muli inaanyayahan ko po kayo na samahan niyo po ako at sabayan sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Alam ko naman po na lagi naka-ready ang inyong mga Biblia dahil wala pong anak ng Diyos na wala pong Biblia. At sa mga may Biblia po pero wala naman pong time na magbasa ng salita ng ating Panginoon, nawa po ay magkaroon kayo ng time para po makinig na lang sa salita ng ating Diyos. Yan. Kahit anuman po ang mga pangyayari sa panahong ito ay talaga pong mauunawaan na po natin kung bakit nangyayari. Dahil yan po ay propesya ng ating Panginoon na sa panahon na malapit na siyang dumating muli ay mangyayari po lahat ng kanyang mga propesya sa Biblia. Kaya mga kaibigan, tayo po ay nasa aklat po ng bilang at tayo po ay nasa chapter 17 na. Ayan, sisimulan ko na po. Gabayan po tayo ng ating Diyos at ng banal na Espiritu Santo na ito po ay ating maunawaan habang atin pong binabasa. Ang title po nitong chapter 17, ang tungkod ni Aaron. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ang puno ng bawat lipi ay magbigay sa iyo ng isang tungkod na may pangalan nila. Ang pangalan ni Aaron ang isusulat mo sa tungkod ng lipi ni Levi. Sa gayon, bawat lipi ay may tungkod ng kanilang puno. Ilalagay mo ang mga tungkod na iyaon sa harap ng kaba ng tipan sa lugar ng ating pinagtatagpuan. Ang tungkod ng aking hinirang ay pamumulaklakin ko. Sa gayon, matitigil na ang bulong-bulungan nila laban sa iyo. Gayon nga ang sinabi ni Moises, nagbigay sa kanya ng tungkod ang bawat lipi. Lahat-lahat ay 12 pati ang tungkod ni Aaron. Ang mga ito inilagay ni Moises sa harapan ni Yahweh sa loob ng tuldang tipanan. Kinabukasan, nakita ni Moises na may dahon ang tungkod ni Aaron bukod sa dahon na mulaklak pa at namunga ng almendras. Inilabas ni Moises ang lahat ng tungkod at ipinakita sa mga Israelita. Nakita nila ang nangyari at kinuha na ng mga lider ang kanilang tungkod. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ibalik mo sa harap ng kaba ng tipan ang tungkod ni Aaron upang maging babala sa mga sa mga naghihimagsik. Mamamatay sila kung hindi sila titigil. Ginawa nga ito ni Moises ayon sa iniutos ni Yahweh. Sinabi ng mga Israelita kay Moises, mapapahamak kami, mauubos kami lahat kung mamamatay ang bawat lumapit sa tuldang tipanan ni Yahweh, mamamatay kaming lahat. Chapter 18. Ang tungkulin ng mga saserdote at mga Levita. Sinabi ni Yahweh kay Aaron, ikaw ang iyong sambahayan at ang lipi ni Levi ang may pananagutan sa lahat ng gawain sa tuldang tipanan. Ngunit sa mga gawain ng saserdote, ikaw at ang sambahayan mo lamang ang mga ngasiwa. Ang mga Levita kakatulungin mo at ng iyong mga anak sa inyong paglilingkod sa loob ng tuldang tipanan. Subalit, hindi sila lalapit sa altar o sa alinmang sagradong kasangkapan sa loob ng sanktuaryo. Kapag lumapit sila, pare-pareho kayong mamamatay liban sa kanila. Wala kayong dapat katulungin sa anumang gawain sa tuldang tipanan at wala ring dapat lumapit sa inyo roon. Ikaw lamang at ang iyong mga anak ang mamamahala sa mga gawain sa tuldang tipanan at sa altar para walang kapahamakang
umabot sa Israel. Ang mga kamag-anak mong Levita ay hinirang ko upang makatulong mo sa mga gawaing ito. Handog ko sila sa inyo para maglingkod sa akin, ngunit ikaw lamang at ang iyong mga anak ang maghahandog sa altar at sa dakong kabanal-banalan. Iyan ang inyong tungkulin, ikaw lamang ang pinagtitiwalaan ko sa tungkuling iyon. Sino mang mangialam sa iyo rito ay mamamatay. Ang bahagi ng mga saserdote. Sinabi ni Yahweh kay Aaron, ipinagkakaloob ko sa iyo ang lahat ng tanging handog ng mga Israelita bilang kaparte mo habang panahon. Ito ang mauwi sa iyo at sa iyong mga anak. Lahat ng handog na hindi sinusunog sa altar, maging handog na pagkain, maging handog para sa kasalanan o anumang paglabag. Ito ay ituturing ninyong banal at kakanin ninyo sa lugar na banal. Ang mga lalaki lamang ang inyong sambahayan ang maaring kumain nito. Para sa iyo rin at sa iyong sambahayan ang kanilang handog pangkapayapaan. Lahat ng iyong kasambahay, lalaki at babaeng malinis ayon sa kautusan, ay maaring kumain nito. Binigay ko na rin sa iyo ang pinakamainam sa lahat ng unang bunga ng halaman na ihahandog nila sa akin, langis, alak at pagkain. Ang lahat ng iyan ay para sa inyo at maaring kanin ng sinumang kasambahay mo kung sila'y malinis ayon sa kautusan. Lahat ng handog ng Israel para sa akin ay mauuwi sa iyo. Lahat ng panganay, maging tao o hayop na pawang talaga sa akin ay mauwi sa iyo. Ngunit ang panganay ng Israelita at ang panganay ng mga hayop na marurumi ayon sa kautusan ay tutubusin nila upang 1 buwan matapos isilang. Ang tubos sa bawat isa ay 5 pirasong pilak ayon sa timbangan ng templo. Ang panganay na baka, tupa o kambing ay hindi na tutubusin. Ang mga ito ay ihahandog sa akin. Ang dugo ng mga ito ay iwiwisik mo sa dambana. Susunugin mo naman ang kanilang taba upang maging mabangong samyo para sa akin. Para sa iyo rin ang pitso at ang kanang hita ng kanilang mga handog. Lahat ng tanging handog nila sa akin ay mauwi sa iyong sambahayan. Iyo'y tuntuning manatili habang panahon. Sinabi pa ni Yahweh kay Aaron, hindi ka na bibigyan ng bahagi sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ako ang iyong kaparte at ang iyong mana. Sorry po. Ang bahagi ng mga Levita. Ang bahagi ng mga Levita ay ang ikapo ng Israel. At ito ang nauukol sa kanilang paglilingkod. Mula ngayon, ang mga karaniwang Israelita ay huwag nang lalapit sa tuldang tipanan. Kapag lumapit sila, ibibilang na kasalanan iyon, kaya mamamatay sila. Ang mga Levita lamang ang gaganap ng anumang paglilingkod sa kailangan sa tuldang tipanan pagkat pananagutan nila ito. Ito ay tuntuning susundin habang panahon sa lahat ng inyong salinlahi. Wala silang ibang kaparte sa Israel. Ang bahagi ng mga Levita ay ang ikapo ng buong Israel. Kaya ko sinabing wala silang kaparte sa Israel. Dapat ding maghandog ng ikapo ang mga Levita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Levita, pagkatanggap ninyo sa ikapo ng mga Israelita, ihahandog ninyo kay Yahweh ang ikapo noon. Sa makatuwid ay ikapo ng ikapo. Ang handog ninyong ito ay siyang katumbas ng handog ng ibang lipi mula sa ani ng kanilang mga bukirin at ubasan. Sa gayong paraan, kayo man ay maghahandog ng ikapo kay Yahweh sa pamamagitan ng 10 bahagi na tinatanggap ninyo sa mga Israelita. Iyon naman ay mauwi kay Aaron. Yaong pinakamainam na handog na tinatanggap ninyo ang inyong ihandog para kay Yahweh. Kaya sabihin mo sa kanila na pagkatapos ibukod ang pinakamainam na bahagi ng ikapo ng buong Israel, ang matitiray kanila na iyan ang siyang katumbas ng inaani ng ibang lipi sa kanilang mga bukirin at ubasan at maaari nilang kanin iyon kahit saan, pati ang kanilang sambahayan, pagkat iyon ang nauukol sa kanila sa pagtulong nila sa paglilingkod sa tuldang tipanan. Hindi kayo magkakasala sa pagkain ng matitira kapag naibukod na ninyo ang pinakamainam. Kung hindi pa naibubukod, ipalalagay na nalalapastangan ninyo ang handog ng mga
Israelita at kayo'y mamamatay. Ang abo ng bakang pula. Chapter 19. Sinabi ni Yahweh kay Moises at Aaron, sabihin ninyo sa mga Israelita na pumili ng isang pulang dumalagang baka na walang kapintasan at hindi pa nasisingkaw kahit kailan. Ito'y dadalhin nila sa inyo at ibibigay naman ninyo kay Eleazar upang patayin sa labas ng kampamento. Sa gawing silangan, lulusob si Eleazar ang kanyang mga daliri sa dugo nito at 7 ulit na wiwisikan ang hayop ng tuldang tipanan. Ang baka'y susunugin ng buo, pati balat, dugo at dumi. Habang sinusunog ito, ang saserdote kukuha naman ng sidro, isupo at lana at isasama sa bakang sinusunog. Pagkatapos lalabhan ng kordero ang kanyang kasuotan, maliligo siya, saka papasok sa kanyang kampamento. Ibibilang siyang marumi ayon sa kautusan hanggang sa kinagabihan. Ang kasuotan ng mga katulong sa pagsusunog ng dumalagang baka ay dapat ding labhan. Kailangan din silang maligo at ituturing din silang marumi hanggang sa gabi. Ang abo ng sinunog na baka ay titipunin ng sinumang malinis ayon sa kautusan. Ilalagay ito sa isang malinis na lugar sa labas ng kampamento. Ito ang gagamitin ng mga Israelita sa paghahanda ng tubig na panlinis ayon sa kautusan. Pagkat ang dumalagang baka, yaon ay handog para sa kasalanan, at ang kasuotan naman ng mag-iipon ng abo ay lalabhan ng itunuturing din siyang marumi hanggang sa kinagabihan. Ang mga tuntuning ito ay susundin ng lahat habang panahon, maging ng mga Israelita, maging mga dayuhan. Ang paghipo sa patay. Sino mga makahipo sa patay ay ituturing na marumi sa loob ng 7 araw upang maging malinis uli. Kailangang linisin niya ang kanyang sarili sa ika-3 araw at ika-7 araw sa pamamagitan ng tubig na inilaan ukol dito. Kapag hindi niya ito ginawa, hindi siya magiging malinis. Sino mang sumaling sa patay at kahit maglinis sa sarili sa pamamagitan ng tubig na panlinis ay nagpaparumi sa tuldang tipanan ni Yahweh. Siya'y manatiling marumi habang panahon at ititiwalag sa bayan ng Diyos. Ito ang tuntunin kapag may namatay sa loob ng tulda sa bahay. Lahat ay naroroon o sino mang pumasok doon ay ituturing na marumi sa loob ng 7 araw. Pati ang mga sisidlang walang takip ay ituring na marumi. Lahat namang makahipo sa patay o kalansay sa labas ng tulda o bahay, at ang sinumang mapadiit sa nitso ay ituturing na marumi rin sa loob ng 7 araw. Ang mga itinuturing na marumi dahil sa paghipo sa patay, kalansay o puntod ay kukuha ng abo ng handog tungkol sa kasalanan. Ilalagay ito sa isang palangganang may tubig na buhay. Pagkatapos, ang isa sa mga itinuturing na malinis ay kukuha ng sanga ng isupo. Ilulubog ito sa tubig at wiwisikan nito ang tolda, ang mga kagamitan nito, at ang lahat ng taong nakahipo sa patay, kalansay o nitso sa ika-3 araw at ika-4 at ika-7 araw. Ang itinuturing na marumi ay wiwisikan ng sino mang itinuturing na malinis. Pagkatapos, lalabhan ng itinuturing na marumi ang kanyang kasuotan at siya ay maliligo. Kinagabihan, ituturing na siyang malinis. Sino mang tinuturing na marumi, ngunit hindi maglinis sa pamamagitan ng tubig na panlinis ay manatiling marumi. Itatakwil siya ng bayan pagkat dinudumhan niya ang tuldang tipanan ni Yahweh. Ang mga ito ituntuning susundin ninyo habang panahon, at ang kasuotan ng sino mang magwiwisik ng tubig na panlinis ay lalabhan, at sino mang makahipo sa tubig na ito ay ituring na marumi hanggang gabi. Anumang mahipo ng taong tinuturing na marumi ay tinuturing ding marumi hanggang gabi. Gayon din ang sino mang humipo sa bagay na iyon. Chapter 20 na po tayo, mga kaibigan.
ang tubig mula sa bato. Bilang chapter 20. Nang unang buwan, ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sin at tumigil sa Kadis. Doon namatay at inilibing si Miriam. Wala silang makuhang tubig doon, kaya nag-usap-usap sila laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng tuldang tipanan kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito upang patayin pati ang aming mga hayop? Bakit ninyo kami inialis sa Ehipto at dinala sa disyertong ito na wala kahit isang butil na tubig, ni walang igos upang ubas o granada, wala man lang tubig? Nagpuntas na Moises at Aaron sa batas sa harap ng tuldang tipanan at nagpatira pa. Napakita naman sa kanila ang kanindigan ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, dalhin mo ang tungkod ni Aaron, isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa bayan at sa kanilang kawan. Kinuha nga ni Moises ang tungkod sa harap ng kaban at ng tipan. Tinitipon ni na Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang bagong bayan. Sinabi niya, makinig kayo mga panghimagsik, ibig ba ninyong magpabukal kami ng tubig mula sa batong ito? Pagkasabi noon, makalawang pinalo ni Moises ang bato sa pamagitan ng tungkod. Bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang bayan, pati na ang kanilang katawan. Ngunit pinagsabihan ni Yahweh sina Moises at Aaron, wika niya, dahil sa kakulangan ng iyong pagtitiwala na kikilala ang aking kabanalan sa harapan ng bayan, hindi kayo makarating sa lupaing ibibigay ko sa inyo. Ito ang bukal ng Meriba, ang lugar ng paghihimagsik ng Israel laban kay Yahweh. Ipinakita niya ito ang kanyang kabanalan. Hindi pinaraan sa Edom ang Israel. Mula sa Kadis, si Moises ay nagpasabi sa hari ng Edom, ito ang pinasasabi ng kapatid mong si Israel, hindi kaila sa iyo ang mga kahirapang dinanas namin. Alam mo, ang mga ninuno namin ay nagpunta sa Ehipto at naninirahan doon ng mahabang panahon. Ngunit kami at ang aming mga ninuno ay inapi ng mga Ehipsyo. Dahil dito dumaing kami kay Yahweh. Dinirinig niya kami at sinugo sa amin ng isang anghel, ang isang maglabas sa amin mula sa Ehipto, at ngayon narito kami sa Kadis sa may hangganan ng iyong kaharian. Ipinapakiusap kong paraanin mo kami sa iyong nasasakupan. Hindi kami daraan sa alinmang bukirin o ubasan ni kukuha ng isang patak na tubig sa inyong mga balon. Tutuntunin namin ang lansangan ng hari at hindi kami lilihis sa kanan o sa kaliwa hanggang hindi kami nakakalampas sa iyong sakop. Ngunit ang sagot ng hari ng Edom, huwag kayong makadaan-daan sa aking nasasakupan. Pag kayo'y nangahas, sasalakayin namin kayo. Sinabi ng mga Israelita, hindi kami lilihis ng daan sakaling makainom kami ng inyong tubig. Babayaran namin, paraanin mo lamang kami. Hindi maari, sagot ng hari. At tinipon niya ang mga tao niyang hukbo. Ang Israel ay hindi na nga pinaraan ng hari ng Edom, kaya humanap sila ng ibang daan. Namatay si Aaron sa bundok ng Hor. Ang mga Israelita ay naglakbay mula sa Kadis at nakarating sa bundok ng Hor, sa may hanggahan ng lupain ng Edom. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, si Aaron ay ibilang muna sa mga namatay na Israelita. Hindi siya makakapasok sa lupaing ibinigay ko sa Israel pagkat di ninyo sinunod ang utos ko sa inyo sa Meriba. Sila ng anak niyang si Eleazar ay isama mo sa itaas ng bundok ng Hor. Pagdating doon, hubarin mo ang kasuotan niya at isuot mo kay Eleazar, at doon na mamamatay si Aaron. Gayon nga ang ginawa ni Yahweh ay ni Moises. Umahon sila sa bundok, nakikita ng buong bayan. Pagdating sa itaas ng bundok, hinubad niya ang kasuotan ni Aaron at isinuot kay Eleazar, at si Aaron ay namatay
naroon sina Moises at Eleazar ay bumaba na ng kapatagan nang malaman ng bayan na patay na si Aaron. Nagluksa sila ng 30 araw. Dito po tayo magtatapos mga kaibigan sa chapter 20. Ang nabasa po natin ay chapter 17, chapter 18, chapter 19 at chapter 20. Ayan. Ang atin na naman pong napansin dito, kaya po napapahamak ang mga Israelita dahil po sa kanilang katigasan ng ulo, yung pagiging reklamador, mapagmurmur sila, lagi na lang silang nagrereklamo kapag dumadaan sila sa pagsubok gaya ng walang pagkain o walang tubig. Imbis na sabihin nila kay Moises na, Moises, wala na naman tayong pagkain o wala naman tayong tubig, pwede bang kausapin mo si Yahweh dahil ikaw lang naman ang kanyang dinirinig. Ngunit hindi po ganun nangyayari, kundi magreklamo sila paulit-ulit, pabalik-balik na kesyo. Mabuti pa kung nandoon sila sa Ehipto kasi ganito ang kanilang buhay. Ngunit ang Diyos po ay nakakarinig at nagagalit ang Panginoon sa mga taong reklamador, kasi ang taong reklamador ay nagpapahayag na wala siyang tiwala sa Diyos at hindi totoo ang Diyos sa kanyang buhay. Dahil kung ang taong reklamador ay kilala ang Diyos, hindi po siya magrereklamo laban kay Yahweh o hindi siya magrereklamo laban sa Diyos, kundi siya po ay manatiling mananalig sa Diyos at mananalangin at hilingin sa Diyos kung ano ang kanyang kailangan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, iwasan na lang po natin ang magreklamo kahit ano po ang sitwasyon ng ating buhay, dahil alam po ng Diyos ang kanyang ginagawa. Hindi niya po tayo papatayin sa gutom o sa gitna ng mga sitwasyon ng buhay na hindi maganda. Ang Diyos po ay lagi nating kasama at siya po ay lagi sumasa atin. Hindi niya po tayo iwan, hindi niya po tayo pababayaan. Ayan mga kaibigan, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil tayo po ay nakabasa na naman ng kanyang salita at tayo po ay nakatapos na sa chapter 20 at bukas po ay nasa chapter 21 na po tayo ng bilang. Salamat sa ating Panginoon. Ingatan po tayong lahat ng ating Diyos at bigyan niya po tayo ng kalakasan na kahit anuman po ang sitwasyon ng buhay ay hindi po tayo magrereklamo sa harapan ng ating Diyos at hindi po natin dapat na katampuhan o awayin ng ating Panginoon. Ako po, nakakatakot na ang Diyos ang ating aawayin dahil pag nagalit si Yahweh, ang katumbas po ng kanyang galit ay kukuhanin niya po ang buhay ng tao o kaya ay may papahintulutan po siyang isang mabigat na pagsubok sa buhay ng tao upang sa ganun makilala niya talaga ng tahasan, ng tuwiran ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, hanggang dito po muli ang ating Bible reading. Salamat sa Diyos dahil akala ko po ay hindi po tayo makapag-Bible reading ngayon. Ngunit salamat sa ating Panginoon at ginabayan niya po tayo, sinamahan niya tayo at salamat sa katagumpayan ng ating Bible reading ngayong hapon. Hanggang dito po muna muli mga kaibigan. Patuloy po tayong ingatan, pagpalain ng ating Panginoong Hesus. Amen.